Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time ako nanonood, just click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection, pinanganak tayong malaya o may free will. Diba? Hindi tayo ipinanganak na parang robot. Kaya nga nung nilikha si Eva at Adan, binigyan niya ng kalayaan lahat ng pwede nilang gawin. Subalit, meron siyang isang bagay na pinagbilinan na hindi pwedeng gawin. So, kahit sa panahon natin ngayon, di ba? Marami nang pwedeng pagkabalahan sa mga bagay-bagay. Marami na tayong makikita, especially sa internet. So, paano nga ba natin ito i-manage? Dahil marami dito ang hindi alam ay naaabuso na pala ang kanilang sarili sa pang-araw-araw na buhay. Sabi ni San Pablo sa unang Korinto chapter 10 verse 23, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng ito'y nakakabuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi rin lahat na ito'y nakakatulong. So yun guys, napakalinaw, di ba? So, halimbawa, malaya tayong kumain ng kung ano. Bakit? Ng charger guys, di ba? Pwede ko itong kainin. Hindi naman to bawal. Pwede naman, di ba? Itong cellphone, na hawak ko, pwede ko rin naman kainin yan kung gugustuhin ko. Wala namang magbabawal sa akin at hindi naman bawal yan. Walang uhuling pulis sa akin, di ba? Kahit yung ballpen. So nakita nyo guys, pero ang tanong, pag kinain ko ba to, ano mangyayari sa akin? Nakakatulong ba to sa aking pangangatuhan? O baka naman natural, makasama yan dahil pag kinain mo yan at hindi natunaw, eh baka magka-problema ka sa loob ng iyong katawan, di ba? So kagaya sa pang-araw-araw natin buhay, kagaya dito, YouTube, di ba? Marami sa atin ang nahihiba ngayon sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram, o kung ano pa mga platform. Yung iba, di ba? Talagang kung manood ng YouTube, guys, talagang tuloy-tuloy. Kasi sa YouTube, napakabilis po ng oras. Hindi mo namamalayan na isang oras ka na pala, di ba? Pero hindi naman masama, di ba? Yung manood ng YouTube o ng Facebook, mag-scroll. Ang masama, baka mamaya, sobra ka ng manood ng YouTube. Imbis na oras na ng pagkain, nakapagluto ka na, alam mo, tanghalihan. Sa kakapanood mo, hindi mo alam, alas 3 na parang merienda na, di ba? Paano naman yung mga pamilya mo na dapat sana kumain na ng alas 12? Pero dahil sa kakapanood mo ng YouTube, ayun, hindi kayo kumain ng maaga at nagutom lahat ng buong pamilya mo. Di ba? So, masama na po kung sobra-sobra na. Lalo na, yung panahon ng pandemic, nauso yung isabong, di ba? Hindi yun bawal kasi binigyan ng permit ng gobyerno. Ano nangyari doon sa isabong? Lahat na tumataya. Yung iba, mga construction worker, di ba? After nilang sumahod sa Sabado kasi linggo, pinagtataya pa ng isabong. Kaya pag natalo, anong mangyayari? Walang may uwi. Pag uwi ng bahay, away sila ng mag-asawa kasi nga wala saan na uwi sahod. Hindi lang construction worker, lahat na, even may mga pulis pa na nasangkot sa kung ano-ano. So nakita natin na masama, hindi bawal pero hindi nakakatulong sa pamilya, diba? Hindi nakakabuti sa ating buhay. So marami pong mga bagay na kung ating titignan ay hindi nakakabuti sa atin. Kaya mas maganda, di ba, bago natin gawin ang isang bagay, isipan muna natin, ito ba'y nakakatulong o nakakabuti? Pero ang pinaka-the best dyan, sikapin natin na bawat gawin natin ay nakaka-glorified ba ito sa Diyos o hindi, di ba? Kagaya ng pagtulong sa kapwa, siyempre, hindi na yung pinag-iisipan, ginagawa na yan. Pero minsan, may time na kaya mong tumulong pero hindi ka naman tumutulong. So, hindi yun nakaka-glorify kay Lord. Pero minsan, tumutulong ka ng palihim, hindi nila alam. Credit yun kay Lord. Gino-glorify mo. Pinapakita mo yung blessing mo ay sinishare mo sa iyong mga
mahal sa buhay o sa iyong kapwa-tao. So marami pong bagay na malaya tayong ginagawa, pero yun po ang isipin natin, nakakabuti ba o nakakasama, nakakapag-glorified ba kay Lord o nakakapagpahamak lang sa ating kaluluwa. So yan po lagi natin ilagay sa ating isipan, na bawat kilos natin, na bawat galaw natin, na bawat desisyon natin, sana nga ay magampanan natin ng tama, di ba? Hindi porket hindi bawal, pwede na, di ba? Kung hindi naman ito nakakabuti o nakakatulong, huwag na lang. Mas maganda kung sa una pa lang, kung makakabuti yan, ituloy mo lang, di ba? Pero kung nakakasama yan at nagiging sandipan ng pagkakasala natin, ay sana huwag na natin ituloy. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding problema sa pamilya, sa financial, at sa kalusugan, sabayin mo ka sa napakasimpleng dasal na kung hindi maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, anumang ng iyong kahilingan ay tiyak pagkakaloob niya sa kanyang pangalan. So tayo mo na lang, Lord, salamat po sa araw na ito at turuan niyo po kami gaya ng napag-aralan natin ngayon, na sana bawat kilos, bawat galaw namin ay mag-glorify ka namin at nakakabuti sa amin bawat isa. Bless niyo po ngayon ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubhan po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ang inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, tanggalin niyo po yung kanyang karamdaman. Alam naman po namin na wala pong imposible sa iyo kung yung lulubin. So yakapin niyo po na mahigpit at pagalingin para sa kanyang pamilya. Ganun din po sa pamilyang nasira na o nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad at mapagpasensya sa bawat sitwasyon ng pamilya. Pagbigis-bigisin niyo po muli sila. At ganun din po sa financial, Lord, na kailangan po namin lahat. Lalo na po yung kapatid namin walang-wala. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas at ulam. Pinaproblema pa, Lord, kung paano pa nila may raraos. So, bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide namin ang pangailangan namin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat na ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Diyos, Espiritu Santo.